Sinura ng mga katutubong Aita ang trail at hinarangan ng mga hikers na papuntasan ng bulkang Pinatubo nitong Biyernes Santo. Ito ay bilang panawagan sa gobyerno at sangkot na komisyon ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP kung saan ayon sa ilang Aita ay hindi sila nabibigyan ng makatarungang kabayaran at nais ng malaking parte sa kita ng turismo ng bulkan. Dahil dito napilitang umuwi ang mga turista sakay ng 4x4 na kasama sa kanilang mga binayarang tour package papunta sa crater ng bulkan. Sa ngayon, umaasa ang mga Aitas na mapakikinggan ang kanilang daing sa gobyerno. Matapos naman ang annual maintenance activities ng mga tren sa Metro Manila na ginaganap tuwing Semana Santa taon-taon, balik operasyon na ang LRT1, LRT2 at MRT3. Samantala, good news naman ang inanunsyo para sa mga commuters ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 dahil sinimulan na Lunes ng umaga ang pag-deploy ng 4-car trains na kayang makapagsakay ng nasa 1,576 passengers. Tatlong 4-car trains ang babiyahe tuwing umaga at hapon na inaasahang oras ng pagdagsa ng mga pasahero. Dahil sa karagdagang bagon, mas tumaas pa ang kapasidad sa MRT3 bilang planong pagbibigay ng ginhawa at oras para sa mga pasahero. Kaugnay na balita, maagang bumisita ang mga opisyal ng pamahalaan sa MRT3 upang tiyakin ang maayos na daloy ng biyahe ng mga pasahero matapos ang Semana Santa. Tunghayan ng ulat mula kay Jade Buhoy. Maagang nagsagawa ng inspeksyon si DOTR o Department of Transportation Secretary Vince Dizon kasama si DICT o Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at MRT3 General Manager Michael Kapati nitong umaga ngayong April 21. Sa nasabing inspeksyon, sinuri ang daloy ng mga pasahero, lagay ng mga istasyon at kondisyon ng mga tren sa linya ng MRT3. Ayon pa sa ahensya, ang hakbang na ito ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanin ang araw-araw na pag-commute ng mga Pilipino. Sa nasabing inspeksyon, napansin ni Secretary Dizon ang mas maayos na daloy ng pila matapos madagdagan ng 2 tren ang MRT3 management upang mabawasan ang waiting time tuwing rush hour. Kasama rin sa mga tiningnan ang paglabas at pagpasok ng mga pasahero sa mga istasyon, gayon din ang tagal ng paghihintay sa bawat hintuan. Ayon pa sa DOTR, patuloy nilang pinag-aaralan ang posibilidad ng cashless payment system para sa mga bumibili ng single journey tickets. Anila ang hakbang na ito ay upang mas mapabilis at maging mas epesyente ang pagbili ng mga tiket sa mga estasyon. Ayon sa ulat, ginanap ang inspeksyon sa unang araw ng trabaho matapos ang Holy Week break upang masigurong handa ang MRT3 sa pagbabalik ng normal na dami ng mga biyahero. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nangako naman sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at DOTR Secretary Vince Dizon na kanilang bibilisan ang pagdevelop ng Clark Food Hub sa lupaing pagmamay-ari ng Clark International Airport Corporation o CIAC. Layunin ng proyekto ang magkaroon ng centralized system para sa pag-iimbak, pagproseso at distribusyon ng produktong agrikultural habang nagbibigay ng mas mabilis na access para sa mga magsasaka. Ayon sa mga opisyal, inaasahang magiging operational ang 12 ektaryang bahagi ng hub sa loob ng 18 buwan mula sa pagsisimula ng konstruksyon at inaasahang magiging game changer ito para sa sektor ng agrikultura at food logistics sa bansa. Samantala, dinipensahan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pag-e-endorso kay Senator Amy Marcos at Las Piñas Representative Camille Villar. Tunghayan ng ulat mula kay Francis Riodique. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte ang dahilan ng kanyang pag-endorso kay Senator Amy Marcos at Allianza Bet Representative Camille Villar.
Paggigit niya, si Villar at Marcos ay isa sa hangarin ng mga senatorial candidates na tumatakbo sa ilalim ng PDP laban para sa bagong Pilipinas. Dagdag pa niya, sapat umano ang kanilang hangarin para sirain ang mga pader na siyang nagbubuklod-buklod sa politika. Matatandaang formal na inendorso ni VP Sara si Senator Amy Marcos matapos ipalabas ang video nilang dalawa kung saan ginawang tema ay ang itim na konsepto. Si Amy Marcos ay dating tumatakbo sa ilalim ng partido ng kasalukuyang administrasyon at kalaunay tumiwalag dito. Habang si Camille Villar naman, bagamat inendorso ni VP Sara, ay kasalukuyang parte pa rin ng partido ni Pangulong Marcos. Samantala, ayon kay BDB Laban Senatorial Candidate Attorney Raul Lambino, nirerespeto naman niya ang pag-endorso ng pangalawang Pangulo. Ngunit kanyang iginiit na 10 lamang ang formal na kandidatong tumatakbo sa ilalim ng PDP Laban na partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ayon naman kay Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, hindi nakagulat-gulat ang ginawa ni VP Sara. Aniya, ang aksyon ni VP Sara ay paghanap ng mga kaalyado na kaugnay pa umano sa nalalapit na impeachment trial laban sa kanya. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Kaap na mahagi ng malasakit kit sa mga pasaherong uuwi mula sa paggunita ng Semana Santa. Tennis sensation Alex Ayala may posibilidad na maka-rematch si World No. 2 Iga Swiatek sa Madrid Open. Balikatan Exercises 2025 nagsimula na. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force.